Sa isang payapang baryo na napapaligiran ng kabundukan at malalawak na bukirin, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Lyra. Kilala siya ng mga tao sa kanilang lugar bilang mabait, masipag at mapagmahal sa kanyang pamilya. 18 taong gulang pa lamang siya, ngunit taglay na niya ang katatagan ng loob na bihirang makita sa mga kaedad niya. Maagang naulila si Lyra sa kanyang ama. Ang kanyang ina na lamang ang kasama niya sa maliit nilang kubo sa gilid ng baryo. Sa kabila ng kahirapan, hindi sila nawalan ng pag-asa. Araw-araw silang nagsisikap upang magkaroon ng pagkain at maayos na pamumuhay. Isang umaga nagising si Lyra ng mas maaga kaysa karaniwan. Napansin niyang inuubo ng malakas ang kanyang ina. "Nanay, ayos lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong niya. Ngumiti ang kanyang ina kahit halatang nanghihina. "Kaunting pagod lamang ito, anak." Ngunit alam ni Lyra na hindi iyon basta pagod lamang. Ilang araw nang nilalagnat ang kanyang ina at tila lalo itong humihina sa bawat araw na lumilipas. Nang araw ding iyon, dumating sa kanilang bahay ang matandang albularyo ng baryo. Matapos suriin ang kanyang ina, naging mabigat ang kanyang mukha. Kailangan niya ng halamang gamot na tumutubo sa kabilang bahagi ng matandang kagubatan, sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Ang matandang kagubatan ay kilalang lugar na iniiwasan ng mga tao. Maraming alamat ang umiikot tungkol dito. May mga nagsasabing may mga nilalang na hindi tao ang naninirahan doon. Meron ding mga nagsasabing ang mga naliligaw ay hindi na nakakabalik. Ngunit para kay Lyra, walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng kanyang ina. "Saan ko po makikita ang halamang iyon?" tanong niya. Ipinaliwanag ng matanda ang anyo ng halaman at ang direksyong dapat niyang tahakin. "Huwag kang magpapagabi sa loob ng kagubatan. At anuman ang marinig mo roon, huwag kang basta susunod." Tumango si Lyra. Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubos ang araw, naghanda na siya para sa paglalakbay. Nagbaon siya ng tubig, kaunting pagkain, at isang maliit na kutsilyo para sa pangangailangan. Bago siya umalis, hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. "Mag-ingat ka, anak." "Makakabalik po ako, nanay." Ngumiti ang kanyang ina, bagaman may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Naglakad si Lyra ng ilang oras. Sa simula ay pamilyar pa ang daan. Nakikita pa niya ang mga bukirin at mga puno ng niyog. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, unti-unting nagbago ang paligid. Naging mas matataas ang mga puno. Mas malamig ang hangin, mas tahimik ang paligid. Hindi nagtagal narating niya ang pasukan ng matandang kagubatan. Huminto siya sandali. Para bang may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa lugar. Ang liwanag ng araw ay halos hindi makapasok sa kapal ng mga sanga at dahon. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay nagpatuloy. Habang naglalakad, maingat niyang sinusundan ang mga palatandaang ibinigay ng albularyo. Napansin niya ang iba't ibang uri ng halaman at bulaklak na hindi pa niya nakita noon. Minsan ay may mga ibong dumaraan sa ibabaw niya. Minsan naman ay may mga kunehong mabilis na tumatakbo sa pagitan ng mga damo. Lumipas ang ilang oras. Sa wakas, nakita niya ang halamang hinahanap. Tumutubo ito sa tabi ng isang malinaw na batis. Katulad ito ng paglalarawang ibinigay ng albularyo. Agad niya itong pinitas ng maingat. Nakaramdam siya ng tuwa. Makakauwi na siya. Makakagamot na ang kanyang ina. Ngunit habang inilalagay niya ang halaman sa kanyang sisidlan, napansin niyang tila mas madilim na ang paligid. Nagulat siya. Parang napakabilis lumipas ng oras. Agad siyang tumayo upang simulan ang pag-uwi. Subalit pagkaraan lamang ng ilang minuto ng paglalakad, napansin niyang hindi na niya makilala ang daan. Huminto siya, lumingon sa kanan, pagkatapos sa kaliwa. Pare-pareho ang mga puno, pare-pareho ang mga daanan, pare-pareho ang mga palumpong. Sinubukan niyang balikan ang kanyang mga yapak, ngunit tila naglaho ang mga ito. Nagsimula siyang kabahan. Kalma lang bulong niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad.
Ngunit habang tumatagal ay lalo siyang naliligaw. Ang dating kumpiyansa ay unti-unting napalitan ng takot. Lumalim ang dapit hapon. Naging kulay kahel ang kalangitan bago ito tuluyang nilamon ng dilim. Nagsimula ring lumakas ang malamig na hangin. Pinili ni Lyra na maghanap muna ng lugar na mapagpapahingahan. Ngunit habang naghahanap siya, may nakita siyang kakaibang liwanag sa di kalayuan. Maliit lamang ito, parang ilaw mula sa isang bintana. Napakunot ang kanyang noo. Sa gitna ng napakalawak na kagubatan, sino kaya ang nakatira roon? Nag-atubili siyang lumapit. Ngunit dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, sinundan niya ang liwanag. Habang papalapit siya, mas malinaw niyang nakita ang pinagmumulan nito. Isa itong maliit na bahay. Napakaliit kumpara sa karaniwang tahanan ng tao. May bubong itong yari sa mga dahon at kahoy. May harding puno ng makukulay na bulaklak at may usok na lumalabas mula sa munting tsimenea. Hindi malaman ni Lyra kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Lumapit siya sa pintuan, pagkatapos ay marahang kumatok. Ilang sandali ang lumipas, unti-unting bumukas ang pinto at sa kanyang pagkabigla, hindi tao ang sumilip mula rito. Isang matandang lalaki na halos hanggang baywang lamang niya ang taas. May mahabang balbas itong kulay pilak. Kasunod nito ay isang matandang babae na kapareho rin ng kanyang laki. Pareho silang nakatitig kay Lyra na para bang matagal na nila siyang hinihintay. At doon, nagsimulang magbago ang buhay ng dalagang naligaw sa kagubatan. Nanatiling nakatayo si Lyra sa harap ng maliit na bahay habang nakatitig sa dalawang nilalang na bumungad sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa buong buhay niya, alamat lamang ang narinig niya tungkol sa mga duwende. Madalas silang ikwento ng matatanda upang takutin ang mga bata o kaya naman ay paalalahanan ang mga tao na igalang ang kalikasan. Ngunit ngayon, nasa kanyang harapan ang dalawang nilalang na matagal na niyang inaakalang bahagi lamang ng mga kwento. Ang matandang lalaki ang unang nagsalita. Matagal na naming naramdaman ang pagdating mo, Hija. Malumanay ang kanyang tinig at walang bahid ng pagbabanta. Nagkatinginan si Lyra at ang matandang babae. Nakangiti lamang ito habang nakamasid sa kanya. Huwag kang matakot, sabi ng matandang babae. Naliligaw ka, hindi ba? Hindi agad nakasagot si Lyra. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumango siya. Opo, lumawak ang ngiti ng matandang babae. Kung ganoon, pumasok ka muna. Hindi ligtas na manatili sa labas kapag sumapit na ang gabi. Napatingin si Lyra sa paligid. Totoo ngang halos wala ng liwanag. Ang makakapal na puno ay lalo pang nagpalalim sa dilim ng kagubatan. May bahagi ng kanyang isip na nagbabala na huwag magtiwala agad sa mga hindi niya kilala. Ngunit may isa ring bahagi ng kanyang puso na nagsasabing wala siyang dapat ikatakot. Sa huli, pinili niyang tanggapin ang paanyaya. Maingat siyang yumuko at pumasok sa maliit na bahay. Labis siyang nagulat sa kanyang nakita. Bagamat maliit ang bahay mula sa labas, tila mas maluwang ito sa loob. May munting mesa sa gitna. May mga istanteng puno ng mga bote, halamang gamot, at kakaibang bato. May nakasinding lampara na nagbibigay ng mainit na liwanag sa buong silid. Sa isang sulok ay may maliit na pugon kung saan may kumukulong palayok. Naamoy ni Lyra ang masarap na sabaw na niluluto rito. Umupo ka muna, sabi ng matandang lalaki. Agad naman siyang sumunod. Ilang sandali pa ay naghain ang matandang babae ng mainit na sabaw at tinapay. Salamat po, mahiyain niyang sabi. Ngumiti lamang ang babae. Tahimik silang kumain sa loob ng ilang minuto. Hindi na malaya ni Lyra kung gaano siya kagutom. Mula pa umaga ay kaunti lamang ang kanyang nakain. Matapos siyang mabusog ay tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Maaari ko po bang malaman kung sino kayo? Tanong niya. Nagkatinginan ng mag-asawa. Ako si Bardo, sagot ng lalaki. At ako naman si Alina. Mga duwende po ba kayo? Napangiti si Alina. Marami ang tumatawag sa amin ng ganyan.
Napakamot si Lyra sa ulo. Hindi niya alam kung ano ang tamang sasabihin. Totoo pala kayo, natawa ng marahan si Bardo. Ganoon din ang sinasabi ng mga taong nakakatagpo sa amin. Unti-unting nabawasan ng kaba ni Lyra. May kakaibang kabutihan siyang nararamdaman mula sa mag-asawa. Parang mga lolo't lola lamang silang matagal nang nakatira sa kagubatan. Maya-maya ay napansin ni Alina ang sisidlang dala ni Lyra. Nakuha mo na ang halamang hinahanap mo. Agad na napatingin si Lyra rito. Opo, may sakit ang iyong ina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano ninyo nalaman? Hindi agad sumagot si Alina. Sa halip ay tumingin ito sa bintana. Maraming bagay ang naipapakita ng kagubatan sa amin. Natahimik si Lyra. Lalong tumindi ang kanyang paghanga at pagtataka. Matapos ang ilang sandali, muling nagsalita si Bardo. Ngunit hindi iyon ang dapat mong ikabahala ngayon. Bakit po? Dahan-dahang nawala ang ngiti sa mukha ng matandang duwende. Dahil hindi basta-basta naliligaw ang isang tao rito. Napakunot ang noo ni Lyra. Hindi ko po naiintindihan. Tumayo si Bardo at lumapit sa bintana. Naramdaman namin ang isang masamang presensya sa kagubatan nitong mga nakaraang linggo. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Lyra. Masamang presensya? Tumango si Alina. May isang sinaunang nilalang na muling nagising. Tahimik ang buong silid. Tanging pagkaluskos ng apoy sa pugon ang maririnig. Hindi ito karaniwang hayop. Ano po iyon? Mahinang tanong ni Lyra. Nagkatinginan muli ang mag-asawa. Para bang nagdadalawang isip silang sabihin ang katotohanan. Sa wakas ay nagsalita si Bardo. Isa itong nilalang na matagal nang natutulog sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. At bakit po ito mapanganib? Dahil pinapakain nito ang sarili sa takot at kalungkutan ng mga naliligaw. Napayakap si Lyra sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung alamat lamang iyon o katotohanan. Ngunit sa paraan ng pagsasalita ni Bardo, alam niyang seryoso ito. Kung ganoon, kailangan ko pong makauwi agad. Oo, sagot ni Alina. Ngunit hindi ngayong gabi. Bakit po? Dahil ngayong gabi pinakamalakas ang kapangyarihan nito. Napatingin si Lyra sa bintana. Sa labas ay tuluyan ng bumagsak ang gabi. May manipis na hamog na gumagapang sa pagitan ng mga puno. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang para bang may mga matang nakamasid mula sa kadiliman. Mabilis siyang napaatras. Napansin iyon ni Alina. Huwag kang matakot. Hindi ka nito maaabot habang nasa loob ka ng bahay. Paano ninyo nasisiguro? Ngumiti si Bardo. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang bilog na simbolo na nakaukit sa sahig. Napansin lamang iyon ni Lyra ngayon. May mga kakaibang marka itong kumikislap sa ilalim ng liwanag ng lampara. Proteksyon ng kagubatan, paliwanag ni Bardo. Hanggat narito ka, ligtas ka. Unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang pag-aalala. Naisip niya ang kanyang ina. Marahil ay nag-aalala na ito sa kanya. Marahil ay hinihintay siya nitong makauwi. Napansin iyon ni Alina. Ligtas ang iyong ina. Paano po ninyo nalaman? May mga bagay kaming nakikita na hindi nakikita ng mga tao. Napaluha si Lyra. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay maligaw, nakaramdam siya ng pag-asa. Huwag kang mag-alala, sabi ni Alina habang marahang hinahawakan ang kanyang kamay. Bukas ay tutulungan ka naming makauwi. Hindi na malaya ni Lyra na unti-unti na pala siyang inaantok. Marahil ay dahil sa pagod ng maghapong paglalakad. Marahil ay dahil sa init ng bahay. Inihanda ng mag-asawa ang isang maliit na higaan para sa kanya. Humiga siya habang nakatanaw sa kisame. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, may narinig siyang kakaiba. Mula sa malayong bahagi ng kagubatan ay may mahinang tinig na tila tumatawag sa kanyang pangalan. Lyra. Bigla siyang napabangon. Ngunit nang tumingin siya sa bintana, wala siyang nakita kundi makapal na hamog at kadiliman. Tahimik na lumapit si Bardo sa tabi niya.
Huwag mong sasagutin ang anumang tawag na maririnig mo ngayong gabi. Bakit po? Dahan-dahang tumingin ang matandang duwende sa malalim na kagubatan. Dahil hindi lahat ng tumatawag sa iyong pangalan ay kaibigan. At sa gitna ng malamig na gabi, muling umalingaw-ngaw ang mahiwagang tinig mula sa kadiliman. Nakahiga si Lyra ngunit hindi na siya makatulog matapos marinig ang mahiwagang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Tahimik ang buong bahay. Sa labas ay patuloy na umiihip ang malamig na hangin sa pagitan ng matatandang puno. Ang hamog ay tila mas lumalapot habang lumalalim ang gabi. Muli niyang narinig ang tinig. Lyra! Mahina lamang ito, ngunit malinaw. Para itong nanggagaling sa malayo at malapit ng sabay. Napaupo siya sa kanyang higaan. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit may bahagi ng kanyang puso na gustong sundan ang tinig. Parang may kung anong puwersang humihila sa kanya. Ngunit naalala niya ang babala ni Bardo. Huwag mong sasagutin ang anumang tawag na maririnig mo ngayong gabi. Mariin niyang pinikit ang kanyang mga mata. Pinilit niyang huwag pansinin ang tinig. Lumipas ang ilang minuto. Unti-unti ring humina ang tawag hanggang sa tuluyan itong mawala. Nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas ay dinala siya ng pagod sa mahimbing na pagtulog. Ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi naging payapa. Sa kanyang panaginip nakita niya ang sarili na naglalakad sa isang lugar na hindi niya kilala. Napapalibutan siya ng napakataas na mga puno. May manipis na hamog na gumagapang sa lupa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ngunit patuloy siyang naglalakad. Pagkatapos ay may nakita siyang anino sa di kalayuan. Isang matangkad na nilalang. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Tanging ang dalawang kumikislap na mata lamang ang malinaw niyang nakikita. Nanigas si Lyra sa kinatatayuan. Nais niyang tumakbo ngunit hindi siya makagalaw. Unti-unting lumapit ang nilalang. Habang papalapit ito ay tila lumalamig ang paligid. Parang nawawala ang lahat ng liwanag. Nang ilang hakbang na lamang ang pagitan nila, biglang nagsalita ang nilalang. Matagal kitang hinihintay. Nang marinig iyon ni Lyra ay agad siyang nagising. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Napaupo siya sa higaan habang hinahabol ang kanyang hininga. Madilim pa rin sa loob ng bahay. Ngunit may kakaiba siyang napansin. Sa tabi ng kanyang higaan ay nakaupo si Alina. Parang matagal na itong gising. Nakatitig lamang ito sa kanya. Masamang panaginip? Tanong nito. Tumango si Lyra. Isang nilalang lamang ang nakikita ko. Bahagyang bumigat ang mukha ni Alina. Ganito rin ang nangyari sa iba. Napakunot ang noo ni Lyra. Iba? Tumango ang matandang duwende. May mga taong naligaw rin dito noon. Ano po ang nangyari sa kanila? Hindi agad sumagot si Alina. Sa halip ay tumingin ito sa apoy na unti-unti nang namamatay sa pugon. May mga nakabalik. At ang iba? Napayuko si Alina. May ilan na hindi na nakita muli. Natahimik si Lyra. Mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam kung bakit tila unti-unting napapasok ng takot ang kanyang puso. Ngunit pilit niya itong nilalabanan. Hindi siya maaaring panghinaan ng loob. Kailangan niyang makabalik sa kanyang ina. Maya-maya ay sumikat na ang unang sinag ng araw. Bagamat makapal pa rin ang mga puno sa kagubatan, bahagyang lumiwanag ang paligid. Naghanda si Bardo ng almusal. Matapos silang kumain ay agad silang nag-usap tungkol sa pag-uwi ni Lyra. Aalis na po ba tayo? Tanong niya. Tumango si Bardo. Oo, ngunit kailangan mong sundin ang lahat ng sasabihin namin. Opo. Huwag kang hihiwalay sa amin. Opo. Huwag kang susunod sa anumang tinig na maririnig mo. Muli siyang tumango. Pagkatapos ay lumabas silang tatlo ng bahay. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Lyra ng malinaw ang paligid nito. Napakaganda ng lugar. Punong-puno ng mga bulaklak. May mga paru-parong may kakaibang kulay. May maliliit na ibong tila walang takot na lumalapit kina Bardo at Alina. Parang may sariling buhay ang buong paligid. Ngunit habang papalayo sila sa bahay, napansin niyang
unti-unting nagbabago ang kagubatan. Nawawala ang mga bulaklak. Humihina ang awit ng mga ibon. Nagiging mas tahimik ang lahat. Naglakad sila ng ilang oras. Paminsan-minsan ay humihinto si Bardo upang tingnan ang direksyon. Parang may hinahanap ito. May problema po ba? Tanong ni Lyra. Tumango ng bahagya si Bardo. Mas mabilis kumalat ang impluensya ng nilalang kaysa inaasahan namin. Hindi na siya nagtanong pa. Patuloy silang naglakad. Ngunit maya-maya ay may narinig silang mahinang iyak. Huminto si Lyra. Mula iyon sa kaliwang bahagi ng kagubatan. Parang isang batang babae na humihingi ng tulong. Narinig ninyo po iyon? Tanong niya. Hindi sumagot si Bardo. Sa halip ay tumingin ito sa kanya. Huwag kang lilingon. Ngunit muling umiyak ang tinig. Sa pagkakataong ito ay mas malinaw. Tulungan mo ako. Napakapit si Lyra sa kanyang damit. Napakahirap balewalain ang ganoong pakiusap. Paano kung totoong may batang nangangailangan ng tulong? Ngunit napansin niyang hindi humihinto sina Bardo at Alina. Patuloy lamang silang naglalakad, kaya sumunod siya. Makalipas ang ilang minuto ay nawala rin ang iyak, ngunit hindi pa roon natatapos ang pagsubok. Habang nagpapatuloy sila ay biglang bumigat ang hangin. Ang dating malamig na simoy ay naging halos nagyayelong haplos. Unti-unting dumilim ang paligid kahit umaga pa lamang. Huminto si Bardo, napalunok si Lyra. Alam niyang may mali. Mula sa likuran ng isang napakalaking puno ay may lumitaw na anino. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. 3 maitim na anyo ang dahan-dahang lumabas mula sa kadiliman. Wala silang malinaw na mukha. Parang usok lamang na nagkaroon ng hugis tao. Naramdaman ni Lyra ang matinding takot. Ano po sila? Pabulong niyang tanong. Huwag kang matakot, sagot ni Alina. Mga anino lamang sila ng nilalang. Unti-unting lumapit ang 3 anyo. Kasabay nito ay nakarinig si Lyra ng mga bulong, mga tinig na tila galing sa iba't ibang tao. Mga tinig na puno ng lungkot, mga tinig na puno ng takot. Napahawak siya sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paligid. Ngunit biglang tumayo si Bardo sa kanyang harapan. Inilabas nito mula sa bulsa ang isang maliit na kristal. Agad itong kumislap ng matingkad na liwanag. Sa isang iglap ay umurong ang 3 anino. Parang nasaktan ang mga ito. Lumakas ang liwanag. Unti-unting naglaho ang mga nilalang hanggang sa wala nang natira. Muling naging tahimik ang kagubatan. Ngunit hindi natuwa sina Bardo at Alina. Sa halip ay lalo silang naging seryoso. Bakit po? Tanong ni Lyra. Tumingin si Bardo sa malayong bahagi ng kagubatan. Dati ay hindi sila lumalabas sa ganitong oras. Naramdaman ni Lyra ang muling pagbigat ng kanyang dibdib. Parang may malaking panganib na papalapit. At habang nakatingin siya sa malalim na bahagi ng kagubatan, hindi niya alam na sa likod ng napakalayong mga puno ay may 2 nagliliyab na mata na tahimik na nagmamasid sa kanilang bawat galaw. Nagpatuloy sina Lyra, Bardo at Alina sa kanilang paglalakbay matapos mawala ang mga aninong humarang sa kanila. Ngunit mula noon ay naging mas maingat na sila sa bawat hakbang. Pakiramdam ni Lyra ay may mga matang nakasunod sa kanila saan man sila magpunta. Tahimik ang kagubatan. Masyadong tahimik. Wala na ang masayang awitan ng mga ibon na narinig niya malapit sa tahanan ng mag-asawang duwende. Ang tanging maririnig ay ang pagkaluskos ng mga dahon sa ilalim ng kanilang mga paa. Maya-maya ay huminto si Bardo. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang napakalaking puno. Hindi pa nakakita si Lyra ng ganoong kalaking puno sa buong buhay niya. Napakalapad ng katawan nito na tila 10 tao ang kakailanganing maghawak kamay upang mapalibutan ito. Ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa na parang mga higanteng ahas. At sa kabila ng katandaan nito, buhay na buhay pa rin ang mga sanga at dahon. Ano pong lugar ito? Tanong ni Lyra. Lumapit si Alina sa puno at marahang hinaplos ang balat nito. Ito ang puno ng mga alaala. Napakunot ang noo ni Lyra. Puno ng mga alaala? Tumango si Alina.
Isa ito sa mga pinakamatandang nilalang sa kagubatan. Napatingin si Lyra sa puno. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit parang may kakaiba siyang nararamdaman habang nakatingin dito. Para bang may enerhiyang dumadaloy sa paligid. Biglang umihip ang hangin. Kasabay nito ay kumaluskos ang mga dahon sa itaas. Pagkatapos ay isang malalim at mabagal na tinig ang umalingaw sa paligid. Mga kaibigan, napaatras si Lyra sa pagkagulat. Nanggagaling ang tinig sa puno. Napangiti lamang sina Bardo at Alina. Magandang araw, matandang bantay, bati ni Bardo. Unti-unting lumitaw sa katawan ng puno ang isang mukha. Dalawang matang yari sa liwanag ang bumukas at isang bibig na tila bahagi lamang ng balat ng puno ang gumalaw. Matagal na kayong hindi dumadalaw, napamahang si Lyra. Hindi siya makapaniwalang may nagsasalitang puno sa kanyang harapan. Napansin siya ng matandang bantay. Ano ang pangalan ng batang kasama ninyo? Lyra po, sagot niya ng mahina. Nangiti ang nilalang. Malinis ang iyong puso, bata. Nagulat si Lyra. Hindi niya alam kung paano sasagot. Tumawa ng marahan ang matandang bantay. Huwag kang matakot. Nakikita ko lamang ang nasa loob ng puso ng mga nilalang. Lumapit si Bardo. Kailangan namin ng tulong. Agad na naging seryoso ang mukha ng puno. Nararamdaman ko ang dahilan ng inyong pagpunta. Natahimik ang lahat. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Muling nagising ang nilalang sa hilagang bahagi ng kagubatan. Tumango si Bardo. Lumalakas na ang impluensya nito. Malungkot na pumikit ang matandang bantay. Matagal ko nang kinatatakutan ang araw na ito. Napatingin si Lyra sa kanilang tatlo. Ano po ba talaga ang nilalang na iyon? Ilang sandaling nanahimik ang matandang bantay. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. Noong unang panahon, may isang espiritong naghangad ng kapangyarihan. Tahimik na nakinig si Lyra. Habang lumalakas siya, lalo ring lumaki ang kanyang kasakiman. Hindi siya nasiyahan sa sariling lakas. Kaya nagsimula siyang magnakaw ng pag-asa mula sa iba. Nanlamig ang pakiramdam ni Lyra. Pag-asa? Tumango ang matandang bantay. Kapag nawalan ng pag-asa ang isang nilalang, madaling mapuno ng takot ang kanyang puso. At iyon ang kinakain ng espiritong iyon. Napalunok si Lyra. Bigla niyang naalala ang kanyang panaginip, ang dalawang nagliliyab na mata at ang mahiwagang tinig. Siya po ba ang nasa panaginip ko? Agad na napatingin sa kanya sina Bardo at Alina. Paano mo nalaman? Tanong ni Alina. Ikinuwento ni Lyra ang kanyang nakita noong gabi. Habang nagsasalita siya, ay lalong bumigat ang mga mukha ng kanyang mga kasama. Nang matapos siya ay nagsalita ang matandang bantay. Hindi magandang senyales iyon. Bakit po? Dahil nangangahulugan itong nakita ka na niya. Naramdaman ni Lyra ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ako po. Oo. Ngunit bakit ako? Tahimik ang matandang bantay. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumagot ito. Hindi ko pa alam. Muling umihip ang hangin. Kasabay nito ay biglang kumislap ang mga mata ng matandang bantay. Parang may naramdaman ito. Mabilis nitong ibinaling ang tingin sa malayong bahagi ng kagubatan. Lumapit na siya. Agad na kinabahan si Lyra. Learn to accept no matter how it hurts. In the end, we'll find our... Sino po? Hindi ang mismong nilalang, kundi ang kanyang mga tagapaglingkod. Biglang yumanig ng bahagya ang lupa. Napatingin silang lahat sa paligid. Maya-maya ay may narinig silang mga yabag. Marami. Napakarami. Palakas ng palakas. Lumabas mula sa pagitan ng mga puno ang mga nilalang na hindi tao at hindi rin hayop. May katawan silang parang gawa sa mga tuyong sanga. Pulang-pula ang kanilang mga mata. At bawat isa ay may matutulis na kuko. Napahawak si Lyra sa kanyang dibdib. Hindi niya pa kailanman nakita ang ganoong mga nilalang. Mga alagad ng dilim, sabi ng matandang bantay. Lumapit ang mga ito ng dahan-dahan. Parang mga gutom,
na mababangis na hayop. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang kumislap ang buong katawan ng napakalaking puno. Lumawak ang liwanag sa buong paligid. Nasilaw si Lyra. Pagmulat niya ay nakita niyang gumagalaw ang mga ugat ng puno. Parang mga buhay na nilalang. Mabilis na gumapang ang mga ito sa lupa at pumulupot sa mga halimaw. Isa-isang nahulog ang mga ito. Pinilit nilang makawala, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak ng mga ugat. Pagkatapos ay nagliwanag ng husto ang paligid. Sa isang iglap ay naglaho ang lahat ng nilalang. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit kapansin-pansin ang pagkapagod ng matandang bantay. Humina ang liwanag ng mga mata nito. Masyado na akong matanda para sa ganitong labanan. Nag-aalalang lumapit si Alina. Kailangan na naming umalis. Tumango ang matandang bantay. Pagkatapos ay tumingin ito kay Lyra. May kakaibang lungkot sa mga mata nito. Bata. Opo? Ano man ang mangyari, huwag mong hayaang mawala ang pag-asa sa iyong puso. Napakunot ang noo ni Lyra. Bakit po? Dahan-dahang ngumiti ang matandang bantay. Dahil may kapangyarihang hindi pa ikaw nakaalam na nasa iyong kalooban. Bago pa makapagtanong si Lyra, muling pumikit ang matandang bantay. Nawala ang mukha nito sa katawan ng puno. Parang bumalik ito sa mahimbing na pagtulog. Nagkatinginan sina Bardo at Alina. At sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, nakita ni Lyra ang tunay na pag-aalala sa kanilang mga mukha. May mahalagang bagay na hindi pa nila sinasabi sa kanya at pakiramdam niya, malapit na niyang malaman ang lihim na iyon. Matapos nilang iwan ang puno ng mga alaala, nagpatuloy sina Lyra, Bardo at Alina sa kanilang paglalakbay. Ngunit hindi mawala sa isip ni Lyra ang mga huling sinabi ng matandang bantay. May kapangyarihang hindi pa ikaw nakaalam na nasa iyong kalooban. Paulit-ulit iyong umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin noon. Isa lamang siyang karaniwang dalaga mula sa isang simpleng baryo. Wala siyang kakaibang kakayahan, wala siyang mahika. Wala siyang anumang natatanging katangian maliban sa pagmamahal niya sa kanyang ina. Habang naglalakad sila, napansin niyang tila lalong bumibigat ang hangin sa paligid. Ang mga puno ay nagiging mas matataas, mas kumakapal ang hamog at kahit umaga pa, parang nalulunod sa anino ang kagubatan. Bardo, mahinang tawag ni Alina. Huminto ang matandang duwende. Naroon muli ang seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Nakikita ko rin. Sagot nito, napatingin si Lyra sa kanilang dalawa. Ano po iyon? Tumingin si Bardo sa malayong bahagi ng kagubatan. May humaharang sa daan natin. Hindi pa man natatapos ang kanyang salita, ay biglang umihip ang isang napakalakas na hangin. Napapikit si Lyra. Pagdilat niya ay napansin niyang nag-iba ang paligid. Ang daan ng kanilang tinatahak ay tila naglaho. Ang mga punong nasa kanan ay napunta sa kaliwa. Ang mga palumpong ay tila lumipat ng pwesto. Parang umiikot ang buong kagubatan. Ano po ang nangyayari? Tanong niya. Mahika, sagot ni Alina. Sinusubukan tayong iligaw. Naramdaman ni Lyra ang kaba. Hindi pa man sila nakakabalik sa tamang landas ay muli silang naliligaw. Lumapit si Bardo sa isang malaking bato at inilabas ang maliit na kristal na ginamit niya laban sa mga anino. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya ito itinutok sa mga kalaban. Sa halip ay itinaas niya ito sa hangin. Agad na kumislap ang kristal. May manipis na sinag ng liwanag na lumabas mula rito. Unti-unti itong lumipad sa isang direksyon. Sumunod tayo, sabi ni Bardo. Naglakad silang muli. Sinusundan nila ang sinag ng liwanag. Sa loob ng halos isang oras ay paikot-ikot silang dumaan sa iba't ibang bahagi ng kagubatan hanggang sa marating nila ang isang maliit na malinaw na lawa. Huminto ang sinag sa gilid nito. Tahimik ang lugar. Napakatahimik. Parang walang anumang buhay sa paligid. Ngunit napansin ni Lyra na nakakunot ang noo ni Bardo. May problema po ba? Hindi agad ito sumagot. Dahan-dahan itong lumuhod sa tabi ng lawa.
Pagkatapos ay hinawakan ang tubig. Mabilis nitong inalis ang kamay. Masama ito. Napalunok si Lyra. Ano po? Ang tubig ay nilason ng kadiliman. Biglang lumamig ang kanyang pakiramdam. Napatingin siya sa lawa. Sa unang tingin ay napakalinaw nito. Ngunit nang titigan niyang mabuti ay napansin niyang may mga itim na aninong gumagalaw sa ilalim ng tubig. Parang usok na nakukulong sa kailaliman. Umalis tayo rito, sabi ni Alina. Ngunit bago pa sila makatalikod ay may narinig silang tinig. Lyra. Nanigas siya. Muli niyang narinig ang tinig na ilang beses nang tumatawag sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malinaw. Mas malapit at mas pamilyar. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanay? Nanggagaling ang tinig mula sa lawa. Mabilis siyang lumapit dito. Ngunit agad siyang hinawakan ni Alina sa braso. Wag! Narinig ko po ang nanay ko. Hindi iyon ang iyong ina. Ngunit muli niyang narinig ang tinig. Anak, tulungan mo ako. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Parang totoong-totoo ang boses. Parang talagang ang kanyang ina ang nagsasalita. Muntik na siyang humakbang palapit sa tubig. Ngunit bigla niyang naalala ang mga babala ni na Bardo at Alina. At ang sinabi ng matandang bantay. Huwag hayaang mawala ang pag-asa. Mariin niyang pinikit ang kanyang mga mata. Hindi siya gagalaw. Hindi siya magpapalinlang. Ilang sandali ang lumipas. Unti-unti ring naglaho ang tinig. Pagdilat niya ay wala na ang anumang bakas ng boses. Ngunit biglang nagsimulang kumulo ang tubig ng lawa. Lumawak ang mga alon. Lumakas ang hangin. At mula sa gitna ng lawa ay may isang anyong unti-unting umahon. Napaatras si Lyra. Isa itong nilalang na halos kasinlaki ng isang puno. Ang katawan nito ay parang gawa sa maitim na usok at putik. Ang mga mata nito ay kulay pula at sa bawat galaw nito ay tila lumalamig ang paligid. Isa sa kanyang mga bantay, bulong ni Bardo. Umungol ang nilalang, pagkatapos ay mabilis itong sumugod sa kanila. Iniharap ni Bardo ang kanyang kristal, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi umatras ang halimaw. Sa halip ay lalo itong nagalit. Tinamaan nito ang lupa gamit ang higanteng kamay. Niyanig nito ang buong paligid. Nawala ng balanse si Lyra at bumagsak. Napunta sa ilang hakbang ang layo ni Bardo at Alina. Lyra! Sigaw ni Alina. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nakita niyang papalapit na ang nilalang. Nakita niya ang matutulis nitong kuko, ang nagliliyab nitong mga mata, at ang napakalaking anino nito. Naramdaman niya ang matinding takot. Sa isang sandali ay naisip niyang hindi na siya makakauwi. Hindi na niya makikita ang kanyang ina. Hindi na niya matutupad ang kanyang pangako. Ngunit kasabay ng takot ay may isang alaala na sumagi sa kanyang isip. Ang kanyang ina. Ang mga ngiti nito. Ang mga sakripisyo nito. Ang mga panahong magkasama silang lumalaban sa hirap ng buhay. At doon niya naramdaman ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Unti-unti itong lumakas, mas lumakas, hanggang sa tila nagliliwanag ang buong katawan niya. Nanlaki ang mga mata ni Bardo at Alina. Lyra, bulong ni Alina. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ngunit mula sa kanyang mga kamay ay may lumabas na banayad na gintong liwanag. Lumawak ito sa paligid. Parang sinag ng araw na tumatagos sa pinakamakapal na ulap. Nang tamaan ng liwanag ang halimaw, ay napaatras ito. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw nito. Unti-unting naglaho ang maitim na usok na bumabalot sa katawan nito. Hanggang sa wala nang natira, muling naging tahimik ang paligid. Nanginginig na napatingin si Lyra sa kanyang mga kamay. Wala na ang liwanag. Parang walang nangyari. Ngunit nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Bardo at Alina. Anong nangyari? Tanong niya. Hindi agad nakasagot ang dalawa. Nagkatinginan sila. Pagkatapos ay bumuntong hininga si Bardo. Panahon na upang malaman mo ang katotohanan. Napalunok si Lyra. Alam niyang ang sagot sa lahat ng kanyang tanong ay malapit na niyang marinig. At maaaring mabago nito ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang sarili.
Matapos maglaho ang halimaw mula sa lawa, nanatiling tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang paggalaw ng tubig at ang malamig na hangin ang maririnig. Nakatayo si Lyra habang nakatitig sa sarili niyang mga kamay. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Hindi niya maunawaan kung paano nagkaroon ng liwanag na lumabas mula sa kanyang katawan. Hindi niya kailanman naranasan ng ganoon. Hindi niya alam kung paano niya nagawa iyon. At higit sa lahat, hindi niya alam kung bakit. Dahan-dahang lumapit sina Bardo at Alina. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, nakita ni Lyra na tila may lungkot sa kanilang mga mata. Parang may lihim silang matagal ng kinikimkim. "Lyra," mahinang sabi ni Alina. "Opo, may mga bagay na kailangan mo nang malaman." Napalunok siya. Ramdam niyang mabigat ang mga susunod nilang sasabihin. Umupo silang tatlo sa ilalim ng isang malaking puno, malapit sa lawa. Ilang sandali munang nanahimik si Bardo. Parang binubuo niya sa isip ang mga tamang salita. Sa wakas ay nagsalita siya. "Ang ina mong nagpalaki sa iyo ay tunay na nagmamahal sa iyo." Napakunot ang noo ni Lyra. "Alam ko po iyon." Tumango si Bardo. "Ngunit hindi siya ang iyong tunay na ina." Parang huminto ang mundo ni Lyra. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang narinig. "Ano po?" Malumanay na hinawakan ni Alina ang kanyang kamay. "Huwag kang matakot." Ngunit lalo lamang siyang nalito. "Hindi ko naiintindihan." Huminga ng malalim si Bardo. 18 taon na ang nakalipas, isang gabi ng malakas na bagyo ang dumating sa kagubatang ito. Tahimik na nakinig si Lyra. Sa gabing iyon, may isang babae na tumakbo sa gitna ng kagubatan habang yakap ang isang sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Ang sanggol na iyon ay ikaw. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. May mga nilalang na humahabol sa kanya. Mga alagad ng kadilimang nagising noon. Hinahanap nila ang bata. "Ikaw." Napailing si Lyra. Hindi niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. Parang isang panaginip ang lahat. Pagod na ang babae nang makarating siya sa lugar kung saan naroon kami. Nagpatuloy si Bardo. Alam niyang hindi na siya makakatakas. "Pakiusap lamang ang hiningi niya sa amin." "Ano po yon?" Mahinang tanong ni Lyra. "Nailigtas ka." Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit. Parang may bahagi ng kanyang puso na kinikilala ang kwentong iyon. Pagkatapos, malungkot na yumuko si Alina. Nagpaiwan siya upang iligaw ang mga humahabol. At hindi na namin siya nakita muli. Natahimik si Lyra. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang mararamdaman. Lungkot, pagkalito, takot. Lahat ay sabay-sabay na sumikip sa kanyang dibdib. Kung ganoon, nanginginig niyang sabi, "Sino po talaga ako?" Muling nagkatinginan ang mag-asawang duwende. Pagkatapos ay tumingin sila sa kanya. "Ikaw ang hapag ng liwanag." Napakunot ang kanyang noo. Hapag ng liwanag? Isang tagapag-ingat ng sinaunang kapangyarihan. Naging tahimik muli ang paligid. Maraming siglo na ang nakalipas, paliwanag ni Bardo. May mga taong pinagkatiwalaan ng liwanag upang maging balanse laban sa kadiliman. Hindi sila hari, hindi sila mandirigma, kundi mga tagapag-ingat. At bawat salinlahi ay may isang napipili. Unti-unting bumalik sa isip ni Lyra ang mga pangyayari, ang mga panaginip, ang mga tinig, ang liwanag mula sa kanyang katawan. At ang mga salita ng matandang bantay. May kapangyarihang nasa iyong kalooban. Ibig sabihin, bulong niya, ang liwanag na iyon ay akin? Tumango si Alina. Hindi ito mahika lamang. Bahagi ito ng iyong pagkatao. Napayuko si Lyra. Pakiramdam niya ay napakaraming bagay ang nangyayari ng sabay-sabay. Buong buhay niyang inakala na isa lamang siyang ordinaryong dalaga. Ngayon ay tila nabubura ang lahat ng kanyang pinaniwalaan. Ngunit may isang tanong na mas mahalaga kaysa sa lahat.
May kaugnayan po ba ito sa nilalang na gumigising sa kagubatan? Biglang naging seryoso ang mukha ni Bardo. Oo, pumikit siya sandali. Parang inaasahan na niya ang sagot. Siya ang dahilan kung bakit ka hinanap noon. At siya rin ang dahilan kung bakit ka hinahanap ngayon. Naramdaman ni Lyra ang malamig na hangin sa kanyang balat. Bakit ako? Dahil ikaw lamang ang may kakayahang pigilan siya. Tahimik na bumagsak ang isang luha mula sa kanyang mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanyang nalaman. Hindi niya hiningi ang kapalarang ito. Hindi niya ginustong mapasama sa isang laban. Ang nais lamang niya ay iligtas ang kanyang ina at makauwi. Ngunit tila may mas malaking dahilan kung bakit siya napadpad sa kagubatan. Maya-maya ay nagsalita si Alina. Hindi ka namin pipilitin. Napatingin si Lyra. Kung nais mo, ihahatid ka namin palabas ng kagubatan. Makakabalik ka sa iyong ina. At susubukan naming harapin ang panganib na ito sa aming sarili. Tahimik si Lyra. Alam niyang sinsero ang mag-asawa. Ngunit alam din niyang may isang problema. Kung hindi mapipigilan ang nilalang, hindi lamang ang kagubatan ang mapapahamak. Maaaring pati ang kanyang baryo, pati ang kanyang ina, pati ang mga taong mahal niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinahid ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay tumingin kina Bardo at Alina. Takot po ako. Tumango si Alina. Normal yun. Marami po akong hindi alam. Maaari pa rin. Huminga ng malalim si Lyra. Ngunit nang muli siyang magsalita, matatag na ang kanyang tinig. Kung ako lamang ang may kakayahang pigilan siya, nagkatinginan ang mag-asawa. Gagawin ko po. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Bardo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang yumanig ang lupa. Mas malakas kaysa sa mga nauna. Nagbagsakan ang ilang tuyong sanga. Nagsiliparan ang mga ibon mula sa malalayong puno. Kasabay nito ay may maitim na ulap na unti-unting nabuo sa kalangitan. Napatingala silang lahat. At sa gitna ng maitim na ulap ay may dalawang nagliliyab na pulang mata. Mas malinaw, mas malaki. Mas nakakatakot. Parang tuluyan ng nagising ang tunay na kaaway. At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig nila ang kanyang tinig. Malalim, malamig, at puno ng galit. Lyra! Nanginginig ang kagubatan habang binibigkas nito ang pangalan ng dalaga. At alam nilang nagsimula na ang tunay na laban. Ang dating tahimik na hangin ay naging mabigat. Ang mga puno ay tila yumuko dahil sa hindi nakikitang puwersa. Maging ang mga ibon at maliliit na hayop ay nagkubli sa kanilang mga lungga. Para bang naramdaman ng buong kagubatan ang pagmulat ng isang matagal nang natutulog na panganib. Nakatayo si Lyra habang nakatitig sa maitim na ulap sa kalangitan. Unti-unting nawala ang dalawang pulang matang naroon, ngunit nanatili ang malamig na pakiramdam na iniwan nito. Tuluyan na siyang nagising, sabi ni Bardo. Napabuntong hininga si Alina. Mas mabilis kaysa sa inaasahan natin. Napalunok si Lyra. Ano na po ang mangyayari ngayon? Tumingin si Bardo sa malalim na bahagi ng kagubatan. Kailangan nating mauna sa kanya. Paano po? May ilang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Alina. May isang lugar sa pinakasentro ng kagubatan. Ang puso ng kagubatan. Napakunot ang noo ni Lyra. Puso ng kagubatan? Tumango si Alina. Doon nagsimula ang sinaunang liwanag. At doon din unang nakulong ang kadilimang sinusubukan ngayong makalaya. Tahimik na nakinig si Lyra. Kung nais nating pigilan siya, kailangan nating makarating doon. May paraan po ba para tuluyan siyang matalo? Hindi agad sumagot si Bardo. Sa wakas ay tumango ito. Mayroon. Napuno ng pag-asa ang puso ni Lyra. Ngunit mabilis ding nawala iyon nang makita niya ang mabigat na ekspresyon ng matandang duwende. Ngunit hindi magiging madali. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang lumalalim sila sa kagubatan, lalo itong nagiging kakaiba. May mga punong tila kumikislap ang mga dahon.
May mga halamang nagbibigay ng banayad na liwanag kahit walang araw. May mga mumunting nilalang na parang alitap-tap, ngunit may iba't ibang kulay. Sa kabila ng kagandahan ng lugar, hindi mawala ang tensyon sa kanilang paglalakbay. Pakiramdam ni Lyra ay bawat hakbang ay inilalapit sila sa isang bagay na hindi niya palubos na nauunawaan. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang isang malawak na parang. Huminto si Bardo. Sa gitna ng parang ay may 7 malalaking batong nakatayo ng paikot. Bawat isa ay may kakaibang simbolong nakaukit. Ang ilan ay kumikislap sa mapusyaw na bughaw na liwanag. Ano po ito? Tanong ni Lyra. Ang bilog ng mga tagapagbantay, sagot ni Alina. Matagal nang walang dumadalaw rito. Habang papalapit sila, napansin ni Lyra na tila may kakaibang init na nagmumula sa mga bato. Pagkatapos ay biglang lumiwanag ang isa sa mga simbolo. Kasunod nito ay ang isa pa, hanggang sa sabay-sabay na nagliwanag ang lahat. Umalingaw-ngaw ang isang malalim na ugong sa buong paligid. Nagulat si Lyra. Ngunit hindi natakot sina Bardo at Alina. Sa halip ay yumuko sila ng bahagya. Mula sa gitna ng bilog ay may 7 anyong unti-unting nabuo mula sa liwanag. Mga espiritu, matatangkad, nagniningning, at may mga matang puno ng karunungan. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong mga nilalang. Isa sa kanila ang lumapit. Tunay ngang dumating na siya. Malumanay, ngunit makapangyarihan ang tinig nito. Sino po kayo? Tanong ni Lyra. Ngumiti ang espiritu. Kami ang mga sinaunang tagapagbantay ng kagubatang ito. Tungkulin naming bantayan ang balanse sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Tahimik na nakinig si Lyra. Lumipas ang maraming siglo. At ngayon ay muli naming nakita ang tagapagmana ng liwanag. Napatingin ang lahat sa kanya. Bahagyang nahiya si Lyra. Hindi pa rin siya sanay na siya ang tinutukoy. Lumapit ang isa pang espiritu. May isang bagay na kailangan mong maunawaan. Ano po iyon? Hindi sapat ang kapangyarihan lamang. Napakunot ang noo niya. Hindi ko po maintindihan. Tumango ang espiritu. Ang kadiliman ay hindi natatalo sa lakas lamang, kundi sa tibay ng puso. Natahimik si Lyra. Naalala niya ang kanyang ina, ang kanyang tahanan, ang mga taong mahal niya. At ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Hindi para maging bayani, kundi upang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Parang may init na muling bumalot sa kanyang dibdib. Napangiti ang mga espiritu. Nararamdaman mo na. Biglang lumiwanag ang isa sa mga bato. May isang maliit na bagay na lumutang mula rito. Dahan-dahan itong lumipad patungo kay Lyra. Nang mahawakan niya ito ay nakita niyang isa pala itong kwintas. May maliit na kristal sa gitna. At sa loob nito ay may tila umiikot na gintong liwanag. Ito ang bituin ng liwanag, sabi ng isang espiritu. Pag-aari ito ng iyong mga ninuno. Nagulat si Lyra. Mga ninuno ko? Tumango ang espiritu. Matagal ka na naming hinihintay. Dahan-dahang isinabit ni Lyra ang kwintas sa kanyang leeg. Agad niyang naramdaman ang kakaibang init. Hindi ito masakit. Sa halip ay nagbibigay ito ng kapanatagan, parang may yumayakap na liwanag sa kanyang buong pagkatao. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, biglang nagdilim ang kalangitan. Nawala ang liwanag ng paligid, lumakas ang hangin. Nagkatinginan ang mga espiritu. Agad na naging seryoso ang kanilang mga mukha. Dumating na sila. Kasabay ng kanilang mga salita ay bumukas ang lupa sa paligid ng parang. 1, 2, 10. Daan-daang maitim na anino ang nagsimulang lumabas mula sa kailaliman. Mas marami kaysa sa nakita nila noon, mas mabangis, mas nakakatakot. Napaatras si Lyra. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya natigilan sa takot. Mahigpit niyang hinawakan ang kwintas sa kanyang leeg. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang handa siyang lumaban. Habang papalapit ang hukbo ng kadiliman,
sabay-sabay na nagliwanag ang 7 tagapagbantay. At nagsimula ang isang labanan na maaaring magtakda ng kapalaran ng buong kagubatan. Ang malawak na parang na ilang sandali lamang ang nakalipas ay payapa at maliwanag ay biglang naging isang larangan ng digmaan. Mula sa mga bitak ng lupa ay patuloy na umaakyat ang mga nilalang ng kadiliman. May mga anyong gawa sa usok, may mga nilalang na tila pinagdugtong-dugtong na mga sanga at bato. Mayroon ding mga aninong walang malinaw na hugis, ngunit may nagliliyab na pulang mga mata. Habang dumarami sila, lalo ring dumidilim ang paligid. Naramdaman ni Lyra ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil alam niyang hindi na niya maiiwasan ang laban na nakalaan para sa kanya. Sa kanyang tabi ay nakatayo sina Bardo at Alina. Sa kanilang harapan naman ay ang 7 sinaunang tagapagbantay. Maliwanag ang kanilang mga katawan na tila yari sa mga bituin. Manatili kang matatag, sabi ni Alina. Ano man ang makita mo, huwag mong hayaang madaig ka ng takot. Tumango si Lyra. Mahigpit niyang hinawakan ang bituin ng liwanag na nakasabit sa kanyang leeg. Unti-unting umiinit ang kristal nito. Kasabay nito ay lumalakas ang kakaibang enerhiyang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng isa sa mga nilalang ng kadiliman. Kasunod nito ay sabay-sabay silang sumugod. Parang isang maitim na alon na gustong lamunin ang buong parang. Agad na itinaas ng 7 tagapagbantay ang kanilang mga kamay. Lumabas mula sa kanilang mga palad ang mga sinag ng liwanag. Tinamaan nito ang unang hanay ng mga nilalang. Marami ang naglaho, ngunit mas marami pa rin ang patuloy na sumusugod. Nayanig ang lupa. Nagliyab ang hangin sa banggaan ng liwanag at kadiliman. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Lyra kung gaano kalakas ang mga puwersang matagal nang naglalaban sa kagubatan. Ngunit habang tumatagal ang labanan, napansin niyang unti-unting napapagod ang mga tagapagbantay. Dumarami ng dumarami ang mga kaaway. Parang walang katapusan ang kanilang bilang. Lyra! Sigaw ni Bardo. Napatingin siya rito. Kailangan nila ang iyong tulong. Napalunok siya. Hindi pa niya lubos na kontrolado ang kapangyarihang nasa kanya, ngunit wala ng panahon para magduda. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata. Inalala niya ang kanyang ina. Ang kanyang tahanan. Ang mga taong umaasa sa kanyang ligtas na pagbabalik. At ang kagubatang ito na tumulong sa kanya nang siya ay naligaw. Muling nagliwanag ang bituin ng liwanag. Mas maliwanag kaysa dati. Napadilat si Lyra. May gintong sinag na bumabalot sa kanyang mga kamay. Unti-unti itong lumawak sa kanyang buong katawan. Naramdaman niyang parang may ilaw na matagal nang natutulog sa kanyang kalooban at ngayon ay ganap nang nagigising. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at mula rito ay sumabog ang isang malawak na alon ng liwanag. Mabilis itong kumalat sa buong parang. Tinamaan nito ang mga nilalang ng kadiliman. Isa-isa silang naglaho. Ang iba ay napaurong, ang iba naman ay tuluyang naging abo bago mawala sa hangin. Napatigil maging ang mga tagapagbantay. Maging sina Bardo at Alina ay hindi nakapagsalita. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Biglang yumanig ang buong paligid. Mas malakas kaysa sa anumang naranasan nila noon. Nagkabitak-bitak ang lupa. Nagsimulang mamatay ang liwanag ng ilang halaman. At mula sa pinakagitna ng malaking bitak ay may umakyat na napakalaking anino. Dahan-dahan itong lumitaw, mas mataas kaysa sa mga puno, mas madilim kaysa sa gabi. At sa gitna ng kanyang mukha ay ang 2 pulang matang matagal nang bumabagabag sa mga panaginip ni Lyra. Tumahimik ang buong paligid, maging ang mga natitirang nilalang ng kadiliman ay tumigil, parang nagbibigay pugay sa kanilang pinuno. Naramdaman ni Lyra ang malamig na takot na muling gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya umatras, hindi na. Sa wakas ay nagsalita ang nilalang. Ako ay naghintay ng napakatagal.
Ang tinig nito ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ako ang nagdala ng mga bangungot. Ako ang nagdala ng takot. Ako ang pinagmulan ng kadilimang ito. Nanginig ang lupa sa bawat salitang binibigkas nito. Tinitigan nito si Lyra at sa unang pagkakataon ay nakita niya nang malinaw ang kanyang kaaway. Ikaw ang huling tagapagmana ng liwanag. Mahigpit na hinawakan ni Lyra ang kanyang kwintas. At ikaw ang dahilan kung bakit nagdurusa ang kagubatang ito. Tumawa ang nilalang, isang malamig at nakakatakot na halakhak. Ang takot ay bahagi ng bawat puso. At habang may takot, hindi ako kailanman mawawala. Natahimik si Lyra. May katotohanan sa sinabi nito. Lahat ng nilalang ay nakararanas ng takot, maging siya. Ngunit naalala niya ang sinabi ng mga tagapagbantay. Hindi kailangang mawala ang takot. Kailangan lamang maging mas matatag kaysa rito. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na siya umiiwas sa titig ng nilalang. Ako man ay natatakot, sabi niya. Ngunit hindi ko hahayaang kontrolin ako nito. Nawala ang ngiti ng nilalang. At sa sandaling iyon ay tila lalo itong nagalit. Biglang dumilim ang kalangitan, nag-ipon ng napakalaking ulap sa itaas ng kanilang mga ulo. At mula sa loob ng kadiliman ay may nabuong higanting sibat na yari sa anino. Diretso itong itinutok sa kanya. Lyra! Sigaw ni Bardo at Alina, ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip ay humigpit ang hawak niya sa bituin ng liwanag. At naramdaman niyang may mas malaking kapangyarihan na unti-unting nagigising sa kanyang kalooban. Kapangyarihang maaaring magtakda ng magiging wakas ng labanang ito. Nakatayo si Lyra sa gitna ng larangan habang nakatutok sa kanya ang higanting sibat na yari sa kadiliman. Sa paligid niya ay naroon sina Bardo, Alina at ang 7 sinaunang tagapagbantay. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay siya lamang at ang nilalang ang nasa buong mundo. Mabigat ang hangin. Madilim ang kalangitan. At bawat tibok ng kanyang puso ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Sa itaas, unti-unting bumaba ang sibat ng kadiliman. Nag-uumapaw ito sa mapanirang kapangyarihan. Alam ni Lyra na kapag tumama iyon, maaaring matapos ang lahat. Ngunit sa halip na matangay ng takot, may kakaibang katahimikan siyang naramdaman. Mahigpit niyang hinawakan ang bituin ng liwanag. At sa mismong sandaling iyon, may kakaibang pangyayari. Biglang nagliwanag ang kristal. Hindi tulad ng dati. Mas maliwanag, mas mainit, mas buhay. Napapikit si Lyra at nang muli siyang dumilat, hindi na siya nasa larangan ng digmaan. Nasa ibang lugar siya. Isang parang nanaliliguan ng ginintuang sikat ng araw. May mga bulaklak na sumasayaw sa hangin. May mga ibong malayang lumilipad sa bughaw na kalangitan. Napalingon siya sa paligid, hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Pagkatapos ay may nakita siyang isang babae. Nakatayo ito sa ilalim ng isang malaking puno. Mahaba ang buhok nito. Mapayapa ang muka. At may mga matang puno ng kabaitan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay matagal na niya itong kilala. Unti-unting lumapit ang babae. At nang magsalita ito, parang tumigil ang mundo. Lyra, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang tinig na iyon, parang bahagi ng kanyang kaluluwa. Sino po kayo? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang babae. At sa kanyang ngiti ay may lungkot at pagmamahal na magkasabay. Ako ang iyong ina. Agad na pumatak ang luha sa mga mata ni Lyra. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya patungo sa babae. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nayakap niya ang taong matagal na niyang hindi nakilala. Mahigpit siyang niyakap ng babae. Parang ayaw na siyang bitawan. Parang sinusubukan nitong punan ang lahat ng panahong nawala sa kanila. Matagal kitang hinintay, ulong nito. Umiiyak si Lyra.
Hindi niya alam kung ilang sandali silang nanatiling magkayakap. Ang alam lamang niya ay ayaw niyang matapos ang sandaling iyon. Ngunit alam niyang may mga tanong siyang kailangang masagot. Bakit po ninyo ako iniwan? Bahagyang nalungkot ang mukha ng babae. Hindi kita iniwan. Natahimik si Lyra. Ipinaglaban kita. Unti-unting ikinuwento ng babae ang nangyari noong gabing isinilang siya, kung paano siya hinabol ng mga nilalang ng kadiliman. Kung paano niya isinugal ang sariling buhay upang mailigtas ang kanyang anak. Kung paano niya ipinagkatiwala si Lyra kina Bardo at Alina. At kung paano niya ipinagdasal na balang araw ay lumaki itong mabuti at matapang. Habang nakikinig si Lyra, lalo siyang napaluha, ngunit hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamahal. Ngayon niya lubos na naunawaan kung gaano siya kamahal ng kanyang tunay na ina. Pagkatapos ay marahang hinawakan ng babae ang kanyang muka. Pakinggan mo akong mabuti, tumango si Lyra. Ang nilalang na kinakaharap mo ay hindi lumalakas dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa takot. Naalala ni Lyra ang mga sinabi ng mga tagapagbantay. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman mauunawaan ng kadiliman. Ano po iyon? Ngumiti ang babae. Pagmamahal. Napatingin si Lyra sa kanyang ina. Ang liwanag na nasa iyo ay hindi bunga ng lakas. Hindi bunga ng galit. Hindi bunga ng paghihiganti. Ito ay bunga ng pagmamahal sa iba. Tahimik na nakinig si Lyra. At unti-unti niyang naunawaan ang lahat. Ang dahilan kung bakit lumalakas ang kanyang kapangyarihan kapag iniisip niya ang kanyang ina. Ang dahilan kung bakit hindi siya tuluyang nalalamon ng takot. Ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga mahal niya. Biglang nagsimulang lumiwanag ang buong paligid. Alam niyang matatapos na ang kanilang pag-uusap. Naramdaman niya ang kirot ng paghihiwalay. Ngunit ngumiti lamang ang kanyang ina. Wala akong pagsisisi. At lagi kitang ipagmamalaki. Napuno muli ng luha ang mga mata ni Lyra. Mahal ko po kayo. Ngumiti ang babae. Mahal din kita, anak. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo sa liwanag. At sa huling pagkakataon ay nakita ni Lyra ang mapagmahal nitong ngiti. Pagkatapos ay bumalik ang lahat sa kadiliman. Muli niyang narinig ang ugong ng hangin, ang yabag ng mga nilalang, at ang dagundong ng nalalapit na labanan. Nagmulat siya ng mga mata. Nasa larangan na siyang muli. Ngunit may nagbago. Ang bituin ng liwanag sa kanyang leeg ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa dati. At ang takot na matagal nang nakabaon sa kanyang puso ay tila naglaho. Nakita ng nilalang ang pagbabago sa kanya. At sa unang pagkakataon ay tila may bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. Anong nangyari sa iyo? Galit nitong tanong. Dahan-dahang tumingala si Lyra. Tuwid ang kanyang tindig. Matatag ang kanyang mga mata. At sa kauna-unahang pagkakataon hindi siya natakot sa nilalang. Dati ay lumalaban ako dahil kailangan. Tahimik ang paligid. Ngayon ay lumalaban ako dahil pinili ko. Biglang sumiklab ang liwanag sa kanyang buong katawan. Napaatras ang mga anino. Nanginig ang lupa. At ang buong kagubatan ay tila tumugon sa kanyang kapangyarihan. Sa malayo, nagsimulang magliwanag ang mga puno. Nagningning ang mga halaman. At maging ang kalangitan ay unti-unting nagkaroon ng liwanag. Ngunit kasabay nito, inilabas ng nilalang ang buong lakas nito. Lumawak ang katawan nitong yari sa kadiliman. Nag-ipon ito ng napakalaking kapangyarihan. At alam ng lahat na ang susunod na sagupaan ang magpapasya sa kapalaran ng kagubatan. Liwanag man o kadiliman, isa lamang ang mananatili. Tumahimik ang buong kagubatan. Parang maging ang hangin ay tumigil sa pag-ihip habang magkaharap si Lyra at ang pinuno ng kadiliman. Sa isang panig ay ang nilalang na matagal nang naghasik ng takot. Sa kabilang panig ay ang dalagang minsang naligaw lamang sa kagubatan, ngunit ngayon ay naging tagapag-ingat ng liwanag.
Ang kapalaran ng buong kagubatan ay nakasalalay sa kanilang susunod na pagkilos. Unti-unting lumawak ang anyo ng nilalang. Ang kanyang katawan ay naging parang isang napakalaking ulap ng kadiliman na sumasakop sa kalangitan. Ang dalawang pulang mata nito ay nagningas at sa bawat galaw nito ay tila nanginginig ang lupa. Lyra, umalingaw-ngaw ang tinig nito. Hindi mo mauunawaan. Hindi mo ako kayang talunin. Mahigpit na hinawakan ni Lyra ang bituin ng liwanag. Hindi na siya ang dalagang natakot noong una siyang maligaw. Hindi na siya ang dalagang walang alam sa kanyang kapalaran. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang dahilan ng lahat. Nakita niya ang sakripisyo ng kanyang tunay na ina. Naranasan niya ang kabutihan ni Bardo at Alina. Nadama niya ang pagmamahal ng kanyang inang nagpalaki sa kanya. At sa lahat ng iyon niya natagpuan ang kanyang tunay na lakas. Hindi kita kailangang kamuhian upang pigilan ka. Napakunot ang noo ng nilalang, hindi rin kita kailangang katakutan. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa kanyang katawan. Mas maliwanag kaysa sa sikat ng araw. Napaatras ang mga alagad ng kadiliman. Nagliyab ang bituin ng liwanag sa kanyang leeg. At kasabay nito ay nagsimulang magliwanag ang buong kagubatan. Isa-isang kumislap ang mga puno, ang mga halaman, ang mga batis, maging ang mga batong matagal nang nakahimlay sa lupa. Parang nagising ang mismong kaluluwa ng kagubatan. Nakita iyon ng 7 tagapagbantay. At sa unang pagkakataon ay ngumiti sila. Dumating na ang oras. Nagtipon-tipon sila sa likuran ni Lyra. Kasunod sina Bardo at Alina. Lahat ng liwanag sa kagubatan ay nagsimulang dumaloy patungo sa kanya, parang mga ilog na nagtatagpo sa iisang dagat. Ngunit hindi pa rin umatras ang nilalang. Sa halip ay inilabas nito ang lahat ng kapangyarihang taglay. Lumawak ang kadiliman sa kalangitan. Tinakpan nito ang mga ulap. Tinakpan nito ang mga bituin, tinakpan nito ang buong paligid. At sa isang nakakabinging dagundong ay sumugod ito. Kasabay nito ay sumugod din ang liwanag ni Lyra, nagbanggaan ang dalawang puwersa, liwanag at kadiliman, pag-asa at takot, pagmamahal at pangamba. Niyanig ng kanilang sagupaan ang buong kagubatan. Nagliyab ang kalangitan, nagliwanag ang lupa. At sa gitna ng lahat ay nanatiling nakatayo si Lyra. Nararamdaman niya ang lakas ng nilalang. Napakalakas nito. Napakalalim ng kadilimang dala nito. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang alaala ng kanyang tunay na ina. Kasama niya ang pagmamahal ng kanyang inang nagpalaki sa kanya. Kasama niya ang kabutihan ni Bardo at Alina. Kasama niya ang lahat ng nilalang na nais mabuhay ng payapa. At sa bawat alaalang iyon ay lalo pang lumalakas ang kanyang liwanag. Unti-unting nagsimulang umurong ang kadiliman. Napansin iyon ng nilalang. Sa unang pagkakataon ay nakitaan ito ng takot. Hindi maaari. Muling sumiklab ang liwanag. Mas maliwanag, mas dalisay, mas makapangyarihan. At doon, naunawaan ng nilalang ang bagay na matagal nitong hindi maintindihan. Hindi kailanman matatalo ng takot ang pusong marunong magmahal. Sa isang huling sigaw ay sinubukan nitong labanan ang liwanag. Ngunit huli na. Tinamaan ito ng napakalawak na sinag ng gintong liwanag. Unti-unting nabasag ang anyo nito. Naglaho ang mga pulang mata, nawala ang mga anino. Hanggang sa wala nang natira kundi mga mumunting liwanag na tinangay ng hangin. At sa wakas ay bumalik ang katahimikan. Unti-unting luminaw ang kalangitan. Muling sumikat ang araw. Nagsimulang umawit ang mga ibon. At bumalik ang buhay sa buong kagubatan. Lumuhod si Lyra sa lupa. Pagod na pagod siya. Ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Tapos na. Sa wakas ay tapos na. Lumapit sina Bardo at Alina. Pareho silang may luha sa mga mata. Nagtagumpay ka, sabi ni Alina. Ngumiti si Lyra. Hindi ako nag-iisa. Tumango si Bardo. Tama ka.
Maya-maya ay lumapit din ang 7 tagapagbantay. Unti-unti nang nagiging malinaw ang kanilang mga katawan. Parang oras na upang magpaalam. Natupad mo ang iyong kapalaran. Ngunit higit pa roon, sabi ng isa sa kanila, pinili mong maging mabuti kahit may dahilan kang matakot. Isa-isang naglaho ang mga tagapagbantay sa liwanag. Hanggang sa wala nang natira. Tahimik na pinagmasdan sila ni Lyra. Pagkatapos ay tumingin siya kina Bardo at Alina. Panahon na po para umuwi ako. Ngumiti ang mag-asawa. Bagaman may lungkot sa kanilang mga mata. Oo. Kinabukasan ay sinamahan nila si Lyra hanggang sa hangganan ng kagubatan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang paglalakbay, nakita niya ang pamilyar na daan patungo sa kanilang baryo. Hindi niya napigilang mapaluha. Lumuhod siya at niyakap sina Bardo at Alina. Maraming salamat po. Mahigpit din siyang niyakap ng dalawa. Mag-ingat ka, Hija. Babalik po ako. Ngumiti sila. At pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad pa uwi. Habang papalapit siya sa kanilang kubo, ay nakita niyang may isang babaeng naghihintay sa labas. Ang kanyang ina. Nang makita siya nito ay agad itong tumakbo palapit. Anak! Nanay! Mahigpit silang nagyakapan. Pareho silang umiiyak sa saya. At sa yakap na iyon ay naramdaman ni Lyra ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Makalipas ang ilang araw, ay tuluyan nang gumaling ang kanyang ina dahil sa halamang gamot na kanyang nakuha. Muling naging masaya ang kanilang buhay. Ngunit hindi kailanman nalimutan ni Lyra ang kagubatan. Hindi rin niya nalimutan sina Bardo at Alina. Paminsan-minsan ay bumibisita siya sa hangganan ng kagubatan at nag-iiwan ng mga bulaklak bilang pasasalamat. At sa tuwing umiihip ang banayad na hangin sa pagitan ng mga puno, para bang naririnig niya ang magiliw na tawanan ng mag-asawang duwende. Lumipas ang maraming taon, ngunit ang kwento ng dalagang naligaw sa kagubatan at tinulungan ng mag-asawang duwende ay naging alamat na ipinapasa sa bawat salinlahi. Isang alamat tungkol sa pag-asa, tungkol sa kabutihan, at tungkol sa katotohanan kahit gaano kalalim ang kadiliman, laging may liwanag na handang sumikat para sa mga pusong hindi sumusuko. Wakas.